Audrey's POV. Galit, mabigat ang kanyang paghinga at nanlilisik ang mga mata na nilapitan ako ni Danica matapos kong sabihin ang lahat ng narinig ko kay Manang Letty noon. Sinangga ko ang kamay niya nang akma niya akong sasampalin. Sige Danica, subukan mo. Gigil na saad ko at isinampal sa kanya pabalik ang kanyang palad. Subukan mo nang malaman natin kung sino sa ating dalawa ngayon ang madehado. Akala mo siguro hindi ko malalaman ang ginawa mong pagtangka ulit na kunin ng anak ko. Hinding-hindi na ako makakapayag na pati anak ko ay idaway mo sa kasamaan mo. Tiningnan ko si Diego. Alam mo ba tong babae mo at ang kasabot mong nanay, binantaan ako? Noong una, dalawa sila ng nanay mo nagplano na kunin ng anak ko. At ngayon, inulit na naman ng babae na yan kapag hindi kita iniwan. Pabalya na binatawan ko si Danica at puno ng galit na hinarap ko si Diego. Gusto kong ibuhos lahat sa kanya ang galit at hinanakit ko sa pinagagagawa ng nanay niya at ng babae niya. Kung tutuusin, ang dali lang naman ang pinapagawa nila. Ang dali lang naiwan ka, pero hindi ko magawa kasi kailangan kong bayaran ng pera na kinukuha ko sa iyo eh. Alang-alang sa anak ko. At bilang kabayaran sa lahat, yun ay ang hindi ka iwan hanggat hindi mo ko isinusuko. Mabilis na pinahid ko ang luha na kumawala sa mga mata ko. Yung batang palagi mong kausap ay anak mo, Diego. Basag ang boses na wika ko. Nanlaki naman ang mata na tatigilan si Diego. Ngunit wala siyang sinabi, kaya nagpatuloy ako sa pagsasalita. Lately ko lang nalaman, pero pinili ko na hindi sabihin sa'yo dahil natatakot ako sa kung anong gagawin ng nanay mo. At nitong babae mo sa anak ko kapag nalaman nila na ikaw ang ama. Pero nagkamali ako kasi dinamay pa rin nila ang anak ko. Audrey? Yung anak ko nangangailangan ng pagmamahal ng ama niya. Anak mo siya, Diego. Anak mo yung pinapadalan ko ng pera na galing sa'yo. Pampagamot sa sakit niya. Hindi ko ipapaliwanag sa'yo kung bakit naging anak mo siya. Mayaman ka, diba? Ipa-background check mo ako. Katulad ng ginawa ng nanay at babae mo nang malaman mo ang buong katotohanan. Nagpupuyo sa galit na nilapitan ko si Danica na ngayon ay nakatayo na sa likod ni Diego. Galit rin ito katulad ko, ngunit lamang ang takot sa kanyang mga mata. Malakas ko siyang sinampal na halos ikatumba niya. Hindi na ako magtataka kung pati anak ko na walang kamuwang-muwang kaya mong tapusin. Dahil pamilya kayo ng masamang tao. Katulad ka lang ng pinsan mo na may dahilan kung bakit nawala ang itay at mga kapatid ko. Sigaw ko sa kanya bago siya nasampal ulit, dahilan para mapaupo siya. Nagsilabasan ang mga trabahador at gulat na gulat sila sa kanilang nakita. Ngunit may ilan na napangisi nang makita ang sitwasyon ni Danica. Magulo ang buhok, nawala sa ayos ang damit at nakalupagi sa sahig na nakakaawa. Habol ko ang aking hininga na tinalikuran sila. Nang nilingon ko sila, nakatayo lang doon si Diego habang nagsusumigaw si Danica sa mga tauhan na umalis na. Nang abutin ni Danica ang kanyang kamay, doon lang natinag si Diego. Inalis ko ang tingin sa kanila at umalis na. Hindi ako naghahangad na paniwalaan ako ni Diego tungkol sa mga sinabi ko, sa mga pinagagagawa ni Danica. Kasi ganun siya. Si Danica lang ang paniniwalaan niya. At ang tungkol sa anak namin, wala naman akong balak na sabihin sa kanya sa ganoong paraan. Pero hindi ko na napigilan ang sarili ko na aminin sa kanya ang lahat. Just like what I've said, pwede niya akong ipa-background check o kaya ipakita ko sa kanya ang DNA result nilang dalawa nang siya mismo ang makaalam. Pagkarating ko sa bahay, tinawagan ko agad si Inay. Kanina pa ako hindi mapakali sa sitwasyon nila. Inay, kamusta kayo? Si Dustin, ayos lang ba? Umupo ako sa dulo ng kama. Ang lakas ng kabog ng puso ko sa kaba sa sitwasyon nila doon. Maayos kami, nak. Dito kami ngayon sa isang mansyon. Maayos naman ang trato ng mga tao dito sa amin, lalo na yung may-ari. Dito raw muna kami para masiguro ang kaligtasan namin. At sabi niya pa, saka na lang daw kami uuwi kapag natukoy na kung sino ang may pakana sa apo ko. Kahit papaano, gumaan ang pakiramdam ko. Ngunit hindi pa rin mabawasan niyon ang galit na nararamdaman ko para kay Ma'am Claudia. Sige, Nay, balitaan niyo lang ako. Mariin akong napapikit at humiga. Sa tensyon na naganap,
Ngayon ko lang naramdaman ang gutom. Hindi pa ako nakakatayo nang bumukas ang pinto. It was Diego. Punong-puno ng samot-saring emosyon ang kanyang muka. Sa dami ng mga sinabi ko, hindi niya alam kung alin ang uunahin na itanong doon. Panay ang paggalaw ng kanyang lalamunan at hindi alam kung lalapitan ba ako o hindi. Ngunit manhid na ako para makaramdam ng awa sa kanya. Anong ginawa sa'yo ng nanay ko? I avoid his gaze. Itanong mo sa kanya. Audrey. Lumapit siya sa akin at hinawakan ng magkabilang kamay ko. Please, tell me. Nanginginig ang boses na pakiusap ni Diego. Bumangon ako at umayos ng upo na hinarap niya. Nakaluhod siya. Mahigpit na nakahawak ang kamay ko at ramdam ko ang panginginig niya. Nasa mansyon niyo pa lang tayo. Sinasaktan na ako ng nanay mo. Panimula ko. Nakatitig ako sa kanya muka na mariing nakaigting ang mga panga. Sinabi ko sa binata ang dinanas ko sa kanilang mansyon simula nang tumuntong ako doon. Lahat-lahat sinabi ko ng detalyado. Nagpapasalamat ako nang makalipat tayo. Akala ko, titigilan na niya ako. Pero mas malala pa palang gagawin niya sa akin. I'm sorry. I'm really sorry, Audrey. Hindi ko alam. Wika niya na hinalikan ang likod ng palad ko. Kinaya ko yon kasi para sa akin, valid yung galit niya. Yung hinanakit niya sa akin, kaya sinasaktan niya ako. Bakit hindi mo sinabi? Mahinang saad ni Diego, ngunit ramdam ko ang galit doon at ang pagpipigil niya na taasan ako ng boses. Pero yung ginawa mong paglihim sa akin tungkol sa kasal natin at sa pagkakaroon mo ng babae. Umiling ako, kusa kong tinanggal ang kamay ko na hawak niya. Hindi ko yun maintindihan. May karapatan naman ako na malaman ng totoo. Hindi rin ako mangingialam kung magkaroon ka ng karelasyon. Pero tinago mo sa akin. Pinagbuka mo kung walang alam. Oo, hindi mo ko mahal. Pero may karapatan naman siguro akong malaman. Lalo na at legal palang kasal natin. Nang sa ganun alam ko naman kung saan ko ilulugar ang sarili ko sa iyo. Ang sakit lang kasi tinago mo na nga sa akin ang tungkol sa kasal natin. Tapos, pati dun sa babae mo itatago mo rin? Napayuko si Diego nang tumayo ako. Kahit anong pigil ko sa aking luha, bumagsak pa rin sila. Masakit sa damdamin dahil mahal ko na ang binata na asawa ko pala. Dahil sa ginawa mo, pati anak ko dinamay ni Danica. Ilang beses niya ako pinagsabihan na iwan ka, layuan ka, na bumalik ako sa pinanggalingan ko. Pero paano ko yun gagawin kung tikom ang bibig mo sa kung ano ang gagawin ko? May relasyon kayo tapos hindi mo sinabi sa akin? Hindi mo sinabi sa akin kung saan ako lulugar, saan ako aayon. Dahil may Danica kang masasaktan. Galit ako sa iyo, Diego. Galit na galit ako sa iyo nang malaman ko na hindi pala peke ang kasal natin. Na mas pinili mong ipaalam kay Danica kaysa sa akin. Bakit, Diego? Inilayo ko ang aking kamay nang akma niya akong aabutin. He's speechless. And there is a strong emotion crossed his eye. A pain. Nang dahil sa ginawa mo, muntik na akong matapos ng babae mo. Tapos idinamay niya pang anak ko. I'm sorry. I didn't know. Garalgal ang boses na wika ni Diego. Ibinato ko sa ibang direksyon ng aking paningin nang magtagpo ang aming mga mata. Akala ko manhid na ako. Pero bakit nadudurog ako sa tuwing makita ko ang sakit na bumabalot sa kanyang mga mata? Audrey. Tinalikuran ko siya dahil ayaw kong makita ang reaksyon niya. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ko bago ulit nagsalita. Ngayon, pinagsisisihan ko na pumayag akong tulungan ka. After I said those words, lumabas ako ng silid at sa bodega dumiretso. Pagod na ako sa lahat. Gusto ko nang magpahinga. Kahit ngayon lang. Kahit ngayon lang, gusto kong matulog ng matiwasay. Ilang oras ang lumipas. Nagising ako dahil sa gutom. Kahit papaano ay nakatulog naman ako. Pagdating ko sa kusina, may kanin at ulam na nakahain doon. Medyo mainit pa yon. Lalagpasan ko sana nang makita ang notes na nakapatong doon. Kainin mo to, Audrey. May pupuntahan lang ako. Pagbalik ko, mag-usap tayo. Diego. Hindi ko sana papansinin ang niluto niya. Pero nagutom ako.
lalo na nang maamoy iyon. Fine, kakain na ako. Hindi ko pa rin matanggihan ang luto niya, lalo na kapag ganito kasarap. Nang matapos kumain, naisipan kong dalawin ng mga bata na tinulungan ko kahapon. Dadalhin ko sila na makakain. Saglit akong natigilan nang pumunta rito si Danica. Hindi pa ba nadala ang babae na to? Akma ko na siyang pagsasalitaan nang may kinuha siya sa kanyang bag at itinutok iyon sa akin. Armas, bigla akong pinanlamigan at biglang bumalik sa aking alaala ang ginawa ni Nicolas sa itay ko. Napaatras ako dahil sa takot. Sana tinapos na lang kita kaagad. Total, doon rin naman ang kahantungan mo. Aniya habang dahan-dahan na humahakbang palapit sa akin. I gasped in fear nang bumangga ang likod ko sa pader. Nanindig ang balahibo ko sa takot nang lumapat ang dulo ng armas sa pangako. Dahan-dahan niya iyon inilakbay paakyat sa aking pisngi at huminto sa aking sentido. Ang boring naman kung tatapusin kita kaagad. How about tapusin gaya ng kung paano nawala ang mga kapatid mo? Napakasama mo, Danica. Galit na saad ko. Ano, matapang ka? Sige, tingnan natin ngayon yung tapang mo. Kung hindi rin lang mapupunta si Diego sa akin, mas mabuti nang mawala ka na nang hindi rin siya mapunta sa'yo. Wala akong pakialam sa kanya. Aray! Sinipa niya ako sa tiyan. Saglit na huminto ang paghinga ko sa sobrang sakit na lumukob doon. Tatapusin na kita, Audrey. Napapikit ako sa gulat at takot nang umalingaw-ngaw ang tunog ng armas. Hindi ko alam kung natamaan ba ako. Hindi ko alam kung saan ang masakit dahil nangibabaw ang sakit sa aking puson. Bago ako mawala ng malay, isang tunog ulit ng armas ang huling narinig ko. Puting paligid. Iyon ang nabungaran ko sa aking pagmulat. Nasaan ako? Sa pag-ikot ng aking mata, nahagip ng paningin ko si Ma'am Claudia. Anong ginawa niya sa akin? Saan niya ako dinala? Hindi siya nagulat nang makita ako na nagising na. May kinuha siyang puting sobre sa kanyang bag. Lumapit siya sa akin at inabot iyon. Nakikiusap ako sa iyo. Iwan mo ang anak ko kung ayaw mo mawala na hindi masilayan ang pamilya mo. She begging desperately. Hindi ka titigilan ni Danica hanggat nasa poder ka ni Diego. Use this money. Save your life. Save the angel in your womb. Pumatak ang butil ng luha sa kanyang mga mata. Save your family. Your children needs you. They need you, Audrey. I'm begging you. Huwag mong isipin na ang pera na ito ay bayad ko sa mga kasalanan na ginawa ko sa'yo. Dahil para to sa mga bata at sa'yo. Nakaalis na si Ma'am Claudia, ngunit tulala pa rin ako. May bata sa sinapupunan ko? Nagbunga ulit ang isang gabi na naganap sa amin ni Diego? Magkakaanak ulit ako? Napaiyak ako, hindi dahil sa regret na nabuntis ako, kundi dahil sa saya na nararamdaman ko. Ang saya ko dahil magkakaroon ulit ako ng anak. May kapatid na si Dustin. Matutuwa yun kapag nalaman niyang magiging kuya na siya. Magsisimula ulit kami ng panibagong buhay. Iyong masaya, walang gulo, payapa, at may madagdag sa aming pamilya. At hindi ko hahayaan na may makasira ulit niyon. 6 na taon na ang nakalipas, bumalik sa alaala ko ang nakaraan. Kaibigan ko si Danica, ma, at mahalaga siya sa akin. Bakit ba gusto mo kong ilayo sa kanya? And please, huwag niyo kong ipagtulakan sa kung sino-sinong babae para lang pakasalan ko. She wants me to settle for good. Pero ayaw niyang si Danica ang papakasalan ko. For what reason? Kilala naman niya si Danica because she is my childhood friend. Ako ang iyong ina, Diego. Alam ko kung anong pinakamabuti para sa'yo. Hinarap ko si Mama. At ang ipaglayo kami ni Danica sa isa't isang rason? Ma, hindi na ako bata. May sarili na akong desisyon. Kaya ko nga magpalago ng isang negosyo. Tapos pagdating sa babaeng pipiliin ko, didiktahan mo ko? Stop this nonsense, Ma. Ayoko na tong ang dahilan upang lumayo ang loob ko sa'yo. Pagkatapos kong sabihin yon, umalis na ako. Araw-araw na lang ganito kami. Palaging nagtatalo sa ganitong bagay. Nakakasawa na. Diego, bumalik ka dito. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Gusto ko nang makalayo rito. Kahit ngayon lang,
Ayaw ko munang marinig ang boses ni Mama. Simula nang ipamana ni Dad sa akin ng real estate, firm construction, kung kani-kanino na ako pinagtutulakan ni Mami sa mga anak na babae ng mga kapwa namin negosyante. Kulang na lang ang sorpresa niya ako sa mismong araw ng kasal ko na hindi ko alam. Walang araw na walang babae sa bahay na naghihintay sa akin. Madalas binablind date niya ako na kinaiinisan ko. Naawa ako sa mga babae dahil hindi ko naman sila gusto. At ang pagtaboy sa kanila, ang tangi lang na magawa ko. All I want is Danica. She is my childhood friend. Ang tingin niya sa akin ay nakakatandang kuya niya. But for me, she is more than a friend. I love her more than that. Matagal ko na siyang gusto. I think, since we were in high school days, gusto ko yun sabihin sa kanya pero natatakot ako. Maraming what if ang pumapasok sa isip ko once nasasabihin ko yun sa kanya. What if as a kuya lang ang tingin niya sa akin? What if kahit crush ay wala siyang nararamdaman para sa akin? What if lumayo ang loob niya sa akin kapag sinabi ko na mahal ko siya? I won't risk our friendship para lang dito sa nararamdaman ko para sa kanya. Hihintayin ko na lang ang tamang panahon at oras na sabihin iyon sa kanya. Iyong kapag sinabi ko, handa na ako sa magiging resulta. Iyong kaya ko nang mawala siya bigla. Iyong hindi ko pagsisisihan na ginawa ko yon. Sa pagkalutang ko sa pagmamaneho, hindi ko alam kung nasaan na ako napadpad. Nasa looban na bahagi ito ng San Teodoro at naagaw ng pansin ko ang isang resto bar. Dahil nandito lang rin naman ako, naisipan kong mag-relax na lang muna. Sa madilim na bahagi ako pumwesto. Hindi imposible na may makakilala sa akin rito, lalo na at ang resto bar na ito ay tambayan ng mga malalaking tao sa lipunan. Mga taong may tinatago, kaya dito napapadpad. Well, buhay naman nila yan. Bakit ko ba sila hinuhusgahan? Natuon ang paningin ko sa counter nang mahagip ng aking paningin ng isang malaanghel na babae. Kahit hindi siya nakangiti, ang ganda niyang tingnan. Available ba yung babae na nasa counter? Mabilis na nilingon ko ang pinanggalingan ng boses at tumingin ulit sa counter. Walang ibang babae roon kundi yung babae na kanina ko pa tinititigan. Ay hindi ho sir, kahere lang siya dito. I feel relief sa sagot ng babae. Sayang, sige, umalis ka na. Siya sana ang gusto ko eh. Wika ng lalaki. Inalis ko ang tingin sa kanila nang dumating ang alak na in-order ko. I can't take away my eyes from her. Para akong nadadala sa ganda niya. When she smiled, hindi ko napigilan ang mapangiti rin. Ang cute naman niya. Hindi napigilan na saad ni Diego. Ang buong atensyon ko ay sa dalaga lang. Nakasunod sa bawat galaw niya. Napapangiti kapag nakita ko ang magandang ngiti niya. Hindi pa ako natinag kung walang lumapit sa akin. Bored ang mukha na tinangala ko ang babae. Sa suot pa lang nito na tube dress at maikling palda ay gusto ko nang umiwas. Wala ako sa mood para i-entertain ka, miss. Malamig kong sabi. Hindi siya nakinig. Bagkus, lumapit siya sa akin at yumuko. Inilhad nito ang isang kamay. I'm Shane, she said. Kahit malaki ang hinaharap niya at nangaakit ang boses niya, ay walang epekto yun sa akin. Pumunta ako rito para mag-relax. Wika ko, hindi tinanggap ang kamay niyang nakalahad. And for your information, hindi tayo talo. Lalaki rin ang gusto ko. Nagulat siya sa sinabi ko at natulala pa. Kausap lang ang gusto ko at wala nang iba. Kung hindi mo yun kayang ibigay sa akin, umalis ka na. Pagtataboy ko, dinampot ko ang baso na may lamang alak at tinungga iyon. Magkano? Aniya na ipinagtataka ko. Sinundan ko ang kanyang tingin na lumingon siya. Baka interesado ka sa kaibigan ko. Kausap lang naman ang gusto mo, di ba? Pwede siya. 30K. Deal? Hindi pa ako nakasagot nang talikuran niya ako. Nagbibiro ba siya? Sa counter siya dumiretso. Base sa nakikita ko, kinakausap niya ang kaibigan niyang may malaanghel na muka. At halatang pinipilit niya ito dahil nakabuntot siya kung saan pupunta ang babae. Hindi yata pumayag dahil maya-maya, tinalikuran siya nito. Doon natapos ang pagmamasid ko sa kanila, sa malaanghel na babae pala. But, why I felt I'm sad? Hindi naman sa umaasa ako. Nagbabaka sakali lang na baka makausap ko siya
kahit saglit. Malakas akong bumuntong hininga at nagsalin ulit ng alak sa baso. Namiss ko si Dad. Namiss ko ang pamilya ko. Kami nga lang 3 pero bihira pa kami magkasama. They are always arguing. Kapag tinatanong ko si Dad kung anong pinagtatalunan nila, ayaw naman sabihin. It's part of their marriage life lang raw yun. Pero alam kong may mali nang nangyayari sa relasyon nila. Minsan na lang umuwi si Dad sa bahay simula nung ako nang namamahala ng negosyo. At nitong nakaraang linggo, nabalitaan ko na nasa Spain na siya. Nakakatampo kasi hindi man lang siya nagsabi sa akin. Siya lang itong nakakaintindi sa akin